ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:03 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulot mo din sa massive watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayroon Pilipinas, mayroon Western Visayas. Sinagdag probinsya sa Iloilo kag gutob sa karabutan sa amon pagserbisyo. Igabang labahin sa kalibutan, nagahatag kami sa katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong matanan. Maabiyan, welcome sa isa naman kondisyon sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Ano ko karon sa Miyerkules. It is October 22, 2025. Sa kinanda ng kupunin tugtong alas 9:55 subong aga, ako ang inyong alagad, JP Herbas. Sa atong mga supitag palamati all over Western Visayas. Probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo. Sumungan sa atong mga kuturan sa bayan sa Negros Occidental. Maayan-ayan gid nga aga sa inyong atanaan. Maayong morning man sa dran ng mga kultura natin nga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Nagawin sa atong pagpakalagan pinagi online ang Radyo Pilipinas, Iloilo, Radyo Publiko. Mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo. Sumuman sa atong official Facebook page ang Radyo Pilipinas, Iloilo. Amos na kami mga biyan. Sa mga motorista, ka mga kautura na ito, nagtrabaho sa mga dalanon, o halong-halong din. Medyo maulano ang paniyampo rin sa syudad sa Iloilo, so hindi tanto ang pag-ulan mga biyan. Ay mga pagpanaliti kaga manaka-naka nga pag-ulan nga na-experiensyahan sa pila ka mga area sa syudad sa Iloilo subong iya nga Miyerkules. Sa atong pagbalagad subong iya nga aga, mga update gikan sa nito ay nga ahensya sa gobyerno. Nakita rin mga biyan ang update gikan sa Philippine Statistics Authority. Department of Social Welfare and Development. Subuman mga updates gikan sa mga ahensya sa gobyerno ayon sa Department of Trade and Industry sa Department of Agriculture aton nga patpaton sa aton sining nga pagpakanagan. Pero antes kita magpatpat sa aton sining mga balita subong iya nga aga, mag-check ana kita mga biyan sa latest update sa katsang panahon. Ipanaw natin sa Pag-asa Iloilo ang mga panyempo subong iya nga adlaw sa Miyerkules. Ano ba na ang kabangdanan sa sining pag-ulan nga na-experiensyahan sa syudad sa Iloilo subong adlaw? Ang mga nauman nga panyempo natin sa nabiling oras sa Oktubre 22. Mayara bala sa mga weather disturbances nga nag-apekto sa panyempo diri sa aton sining rehiyon o kung
Sa mga kauturan naman natin na natala na nga magbiyahe kasi nagahilapit na mga biyanha ang tigdalalag natala na hiwaton sa masunod na nga simana. Wala ang lauman sini sa mga espesyaliha sa mga nagabiyahe padulong sa ila sila ka mga probinsya alin sa Metro Manila. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 na sa aga sa sining oras, magkakuha kita sa latest update sa lakat sang panahon. Radyo Pilipinas. Opo natin sa piyak na linya from DOST Pagasa, si Sir Jeff Makili. Sir Jeff, good morning. Yes, sir, may mga agad na ito weather update sa Subungan Adlaw. September 22, 2025. As of today, ang LPU ginabantay natin para sa kami 370 kilometers north-northeast sa Paitayat, Batanes. ITCC po yung ga-apply po sa Mindanao. Mr. Diaz naman, ang ga-apply po sa isang section of Luzon and Visayas. Tumuhan kami natin sa Western Visayas, so yung nagrugalang pagdamagalang ng palagitan, madalas na ito kapagulan pang ilang ang panagawag to gasinisan ng mga semester. Pagkita kita hapon sa kalabihan natin. May ilatang pagkakaroon, pagkakaroon niya sa tangan para sa aking diri sa Western Visayas. Mahal ito pagkakaroon para sa mga pagkakaroon diri sa atong katigate. Pagka sa temperature natin, sa negative 32 degrees Celsius, ang nagabaglock 5:30 na yung minsan aga, magkatulad din siya 5:29 p.m. karoon sa gabi. Pumali ko sa update rin tayo dito na first station at ikat na kayo namin sa laban. Sir Jeff, klaruhin ka lang, may low pressure area ka mo, sir, yung kita pantayan at the moment. Yes, sir, po sir. At least sa moment na yan, naglapat tayo sa LPA dito, Tampay, sa Itbayat, Batanes, sir. Malayo-layo ni sir, no? Kumpara sa mga before ng mga bagyo kag low pressure area ginabantayan nato kay usually daw bahin sa Visayas kag Mindanao. Pero lalo na pang dun sir ang pag-ulan diri sa gihapon no sa pila ka mga area sa Iloilo kag iban pa nga probinsya. Ano niya sir ang cause ni sir? Sir, balik sa mga sir, ang ining LPA, layo din yung itatanggal sa Western Visayas, particularly man, layo pa sa dito sa Western Batanes, kaya dito sa Tampay, sa may linyag Kidjang Park. Ganito yun sa atin, sa Western Visayas, naman yung agad ng mga pagagal o pagkakata sa ulan. Isa susubong, isa ang pangawala system, sir, na localized na thunderstorm. I see. Pero shall we expect sir ng ining nga mga pag-ulan due to localized thunderstorm maging manawigon man isa sir pareho sa nagbigay nga semana? Kaya sir, bali expect natin na yung mga possible na loss na yung mga sa video palawin at epekto sa weather system na yung dapat ko sa aton at dala pag-ito sa ating ITP na yung epekto one ito sa may Mindanao area, sir. Sir Jeff, while we understand nga malayo na ang ining nga bagyo sa Batanes, no, nga ginabantayan nato, kaya malayo man din sa Visayas, may posibilidad pa ini sir nga maging isa ka bagyo? Sa sumunod sir, ang ginagawa sa mga kakakalating mission mo sa mayara ay hindi nga nakuha sa posible yung mag-develop sa bagyo, pero ang pagtingin ko ito ay talagang yapon sa further na update natin, sir. Lastly, Sir Jeff, sa aton sining mga kulturan nga nagaplano iya nga magbiyahe amat-amat samtang nagilapit ang tigkalalag. Ano ba na ang lauman naton nga panyampo sandig sa inyo sining extended weather forecast? Yes, sir, balik sa mga sa extended weather forecast na nagtalak na may party traffic discuss kita. Pero expect to get yapon ang possibility sa mga pagkagalong sa pagkakalagitan, particularly again sa hapon pag sa kagabihan natin. Kasi most commonly katuhaw ang mga illegal senaryo. Ayun. Madamong yung salamat, Sir Jeff Makili. Yes, sir, walang salamat ang mga. There you have it, Babian, ang latest updates na katsamprahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:11 na sa aga. Kalong gid mga biyanha, localized thunderstorm ang naging kabangdanan sa mga pag-ulan sa atong sining mga area diri sa Western Visayas.
Kaya ra sa ginabantayan nga low pressure area, but according sa pag-asa, malayo na ini mga biyan. No? This is somewhere far in Batanes. Ang ana ni kalayo sa atong sinisa Visayas. Pero kung na inyo sini nga nakalupangdan, may mga pag-ulan diri sa syudad ug probinsya sa Iloilo, ina bangod sa mga localized thunderstorms. Alas 9:12 sa aga. O sa nagligang nga lunas mga biyan, kapatong kita sa balita gikan sa atong nga lodi nga si Million Grace Araneta na may just meal ka family food packs. This time mga biyan, ano naman ayhan ang panibago nga suporta o na ayuda ipalabot sa nga DSWD sa atong mga kulturan apektado sa bagyo sa probinsya sa Capiz. Aray dulong sa aton ang ining maayong balita. I-check naton ang latest update sa DSWD ni Lodi Marian Grace Araneta. Lords, good morning. Lods, good morning. Nagpasalig no ang ating Department of Social Welfare and Development o DSWD nga gilayon nga i-release ang 10,000 pesos nga cash assistance sa mga naapektuhan nga pamilya sa pagbaha bangod sa Bagyo Ramil sa Rojas City, Capiz. Sa pagbisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kahapon, Lods, no, sa probinsya sa Capiz, gimpayag niya sa isa ka press conference so ginahulat na lang ang verified nga listahan halino sa Local Social Welfare and Development Office para nga malalantaw kung sa daysino ini ang magabaton sang cash assistance kag makahiwat gilayon sang payout. Pahayag diri notes no sa Tiglikom ini cash assistance pwede magamit sang aton nga mga kauturan sa pagbakal isang ibang paginilang nga kinahanglanon kiti hambal niya gani may mga tindahan na dira sa probinsya sang Capiz sa Rojas City nga nagabukas na, and for example Lods, no, kung ano ang hindi mahatag sa family food packs nga kinahanglanon sa mga naapektuhan sa pagbaha, pwede nila ini baklon pinaagi sa cash assistance nga ihatag sang DSWD kiti hambal niya gani lain ang kinahanglan abi sa mga nagabusong, lain man ang kinahanglan sang aton nga mga senior citizens. That's why nga ti isa sa mga pamaagi para nga ma-address or para mabuligan sila amo ni ang paghatag sang aton nga cash assistance. Kag magluwas Lods, no, sa cash assistance ang aton nga Tiglikom nagpasalig man nga magapadayon ang paghatag sang psychosocial support kag sang family food packs. Ari man Lods, pamatian naton no ang kabahin sang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ginhiwat kahapon nga press conference sa Rojas City, Capiz. Na meron pa rin psychosocial support. Habang ngayon yung mga kung sa evacuation center, tayo mga social workers natin, ay able to provide ng psycho-emotional support. Pero yung nabanggit ko kanina na financial assistance, paagi na yung number ni recovery. Actually, we're going ngayon na response pa rin kasi we're still less than 17 hours since the calamity struck. And we want to empower, kaya kasi ang BB na natin, kung may tax. Pero dadagdagan namin kasi gusto natin na i-empower ang ating mga pamilya, makapili ng kapangailangan nila sa pamilya nila. Hindi lahat na kailangan nila ipapatapuan din sa relief act na yun. Kung meron ka patanda sa bahay mo, iba yung pangailangan, kung may nagbubultis, iba yung pangailangan. So the immediate cash assistance is part of our disaster response to empower our families kasi nagbubukas na naman yung mga tindahan, nagbubukas na yung mga commercial establishments, makabili ng kailangan nila. And then nabanggit din yung Howard sa akin na marami pa rin mga bahay, yung mga nasinasing mga gamit, kasi pinakakita, pwede meron na, hindi naman yung inaasahan na ganun kataas yung tubig. Kaya marami sa mga residente, hindi kasi mga gamit nila. They were actually trying to get to safety for themselves. So ngayon buwabalik na sila sa tahanan nila, nakikita na nila yung siksala. Hindi man ang bahay, budaw yung bahay, dahil yung loob niya, nabasa naman lahat. So yan yung mga pwede nila pagtunan ng pansin doon sa pauna na tulong nila siya. Alam ko, hindi lang ating Pangulo, sigurado na i-instruct niya ako na pagkatapos
of response phase, kailangan maghanda naman kami for the recovery phase. So nabatian Lods no ang kabahin sa pahayag ni Secretary Gatchalian kagamba niya gani Lods no gina-assume niya na nga pagkatapos ang sini nga relief operations sa DSWD magahatag sang instruction si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga magbulig naman para sa recovery phase sang aton nga mga kauturan dira sa Rojas City or particularly no sa bugos nga probinsya sang Capiz Lods. Well, so to clarify lang, na-mention pala kung ano ang mga pagsulundan para mangin tagbaton sa sining 10,000 pesos nga cash assistance. Yes, kahapon Lods, ginpahayag nga no sa atong nga tiglikom ang datos or ang listahan magahalin sa mga local social welfare and development office sang Rojas City. Isa man dito Lods, sige pamakot ano bala apart from Rojas City ang iban niya nga mga municipalities no ang makabaton man. So according sa Tiglikom Lods ang iya may giniwat siya no nga pakihinunaanon man sa aton nga Gobernador Ferdinand Castro kung bala ano pagid ang kinahanglanon if ang other no nga mga municipalities nagakinahanglan sa cash assistance then no ang aton nga DSWD magahatag or kung ano man ang ila pagid nga kinahanglanon. Pero as to specific Lods nga kung sa Daisin Oni no hambal ni sa aton nga secretary magahalin ang listahan sa aton nga LSWDO. Ngayon, gin-ask ko ni Lods kay from someone in the north no, nga masami man ginaapektuhan sa nga bagyo, ang ining cash assistance ang nanging kabangganan kung kaysa kasunggodan ay kiti hindi parareho kuno ang pagtumod do wala sang klaro nga guidelines as to who are entitled no kay pararehos ba ginbahaan pero pila lang ya ka mga balay ang hatagan. Pero with the change of administration under the leadership of Secretary Gatchalian, kabay ang ini nga problema ang mahatagan sa solusyon. Kung matulid gid kung ano bala kag sino bala ang pwede lang magbaton sang sining ayuda. Yes, ang aton nga yung pamakot man naton Lods no sa aton nga DSWD kung pila ang makabaton sang sining nga cash assistance or sa Daisin o ini ang makabaton or nakabaton na bala according sa ilang Lods sa idalom ini siya abi sa program nga assistance to individuals in crisis situation. So isa sa mga ginabasihan kung ang isa ka beneficiaryo yara gid sa crisis nga sitwasyon. So considering nga ti bagyo hopefully ang tanan gid no nga ti nga mga kauturan naton dira sa Rojas City or sa bilog nga probinsya sa Capiz ang makabaton sa financial assistance. Pero kahapon si after no sang siniman nga pakigsapo sa mga opisyal si Secretary Gatchalian yung pangunahan niya man Lods ang paghatag sa 1,000 ang family food packs sa mga residente naman nga sa Barangay Tisa, Rojas City. Lods, update lang sa na-report mo last time no ang plano nga pagpadala sa DSWD sa 10,000 pesos nga family food packs from Cebu. Anong latest ni Lods? Yes, ang update natin Lods, posible nag-abot na din sa aton sa Western Visayas kiti last time patuabi ang pagpadala lapit man ng ang Cebu naton and sa aton nga datos Lods nagtaas ang numero sa mga naka-standby naton nga relief resources diri sa DSWD. Kung basihan natin no ang datos ng DSWD, we have 72.1 million pesos nga available nga relief resources. Hamba gani sa last time no ini dalon anay sa regional warehouse and then amuni ang dalon pagid sa Capiz and sa ibang pagid nga mga preposition sites naton. Ayun. And kahapon Lods no gin-visit ni Secretary Gatchalian ang syudad sa Rojas other than the Rojas City. Ano pagid Lods ang mga area nga na report nga ginbisitahan man ni Secretary Gatchalian? Yes. Aside sa Rojas City, ginakuha natin Lods ang pagid ang iban nga mga municipalities but nakita natin sa iban nga mga post no ang iya nga pagbisita hindi lang sa Rojas City but as particular nga mga municipalities ginakulat naton ang listahan halin sa aton man nga DSWD. So batayan sa aton nga mga tagpadamati ang iban pagid nga mga assistance kiti ni ara kita nga nakuha nga information nakahatag ini siya Lods sang financial assistance sa napatian, isa sa mga napatian nga family sa Rojas City. So ginakuha man naton ang confirmation as to how many or how much ang ginhatag or how many ang nakabaton sa siniman nga financial assistance. Ayun. And Lods, may initial ka lang information kung no less than the President ang magkabisita man sa Rojas City for this distribution sa mga ayuda. So far, wala pa kita Lods ang information as to ang Presidente magkakagto din no, for distribution but nakita natin sa mga previous
abi nga mga kalamidad not only diri sa Western Visayas but ang aton nga presidente personal gid nga nagapadulong sa mga calamity stricken nga mga lugar naton. So lauman ini or lataw naton nods kung magabisita diri, pero ang pahayag sa DSWD kikada magkalamidad kuno ang pahayag diri ni Secretary Gatchalian ang una gid nga ginapadala sa presidente ang aton nga DSWD. Ayun, Lods, madamo nga salamat sa imo sining nga balita. Report gikan sa DSWD 6 para sa Bakong Pilipinas, Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:22 sa aga sa iya pero kapabati kabo sa pagpakalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. So no less than Secretary Gatchalian na nagpadulong mga biyan sa kapis kahapon para pangunahan ang pagparagtag sa bulig sa mga napektuhan sa bagyong Ramila sa Rojas City. Siya ang ginpadala ni President Ferdinand R. Marcos Jr. para nga palabot sa inisyal ng mga bulig gikan sa aton sining national government to check whether or not kamusta na ang mga sitwasyon sa aton sining nga mga kauturan, especially those who are severely affected o na tamtuwid nga napektuhan siyang siniyang pagbaha. Mabiyan ang aton sining nga presidente ang nag-upload karon sa Department of Energy kag Chamber of Mines of the Philippines CONCOM para sa pagbukas ang Mining Philippines 2025 International Conference and Exhibition sa Grand Hyatt Manila sa Bonifacio Global City kung sa BGC Taguig. Taking place at that pivotal moment for the Philippine mining sector, ang conference nagahatag italupalot sa mga oportunidad arising from emerging fiscal and regulatory reforms. Ilabi na mga critical minerals development, sustainable resource management, and infrastructure growth. Ang karon nga conference and exhibition may tema nga from policy to progress, driving mining through innovation and investment. Wakadang aktibidad nga nagatipon sa mga leading figures gikan sa mining industry para maghatag sa insights, magpakita sa mga solusyon, collaborate para sa paghulma sa buwas damlag sa mining sa Pilipinas at sa ibang pang lugar sa kalibutan. Kita ninyo sa video mga biyan, ang pag-tour ni President Marcos Jr. sa sining exhibition or exhibit mga biyan sa Mining Philippines 2025. So lauman mga biyan ang manging mensahe ni Presidente Marcos sa inigid lamang badugay. It seems pasulod na karon ang atong sining Presidente sa hall sa Grand Hyatt Manila sa BGC. Samtang everyone, ginpadunggan man sa presidente ang pulo ka awardees considered as exemplary individuals na nagabulig sa pagpabaskog at pagpasanyog sa ila tagsa ka komunidad. Iya again confirm ang Medallion of Excellence sa 2025 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos sa giniwat nga seremonya sa Heroes Hall sa Malacanang Palace. Ibig sa mga ginpadunggan mga biyan si Police Master Sergeant Ivan Velasco, PNP's Crusader for Environmental Protection. Saluman si Police Major Elmira Relax, Tawi-Tawi's Torchbearer of Healing and Compassion.
Police Colonel Frederick Obar, Ilocos Norte's Police Innovator of Transformative Reforms. Samtang nakitman sa maging padunggan si Underwater Operations Man First Class Anthony Turalio PN, Philippine Naval Specialist Defender Against Violent Extremism. Yung padunggan man si Colonel Ricky Canatoy, Isamis Oriental's Vanguard of Peace and Development. Subuman si Colonel Joey Fonteveros, AFP Cyber Ranger in Defense and Security. Yung padunggan man si Noel Salinas, Nueva Vizcaya's Champion for Global Citizenship Education. Subuman si Armando Perfecto Molin, Los Baños Mentor for Future Leaders. Tag si Maylene Uy, Lana Del Norte's Tribal Basin Chemists for Nations Building, and Angelo Mark Walag, Cagayan de Oro City's Pioneer for Experimental Learning. Antayin mga ben ha, sige lang mamadugay ang mga mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Expected ba biyan nga sige lang mamadugay magapalayag dahil sa iya sige nga mensahe. Sining ginahiwat karon mga biyan nga Mining Philippines 2025 International Conference and Exhibition sa The Grand Hyatt Manila sa BGC Taguig City. While waiting sa mensahe ni President Marcos, update anay gikan sa PSA mga biyan. Nagdangat sa 0.5% ang headline inflation rate sa Western Visayas sa Setyembre 2025. Ini ang mas mataas sa negative 0.3% kinabahan sa Philippine Statistics Authority kung PSA. Sa Agosto, apang mas malubo sa 3.3% kinabahan sa ahensya sa Setyembre 2024. Pero sa PSA Region 6 ang pagsaka sa overall inflation sa rehiyon resulta sa mas mahinay nga tungkol nga pagsaka sa index ng housing, water, electricity, gas, kag other fuels, kag mas marasig nga pagsaka sa index ng transport. Mas mataas ba ang inflation rate sa index ng clothing and footwear, recreation, sports and culture, kag personal care and miscellaneous goods and services. Samtang, mas marubong ang inflation rate ang nabalat sa health, information and communication, kag restaurants and accommodation services. Wala naman sa pagsaka sa index ng food and non-alcoholic beverages, and tobacco, furnishing household equipment and routine household maintenance, lakip na sa education services kag financial services. So apisag mga biyan nga nagsaka, mas marubog gihapon ang aton sining inflation rate kung para sa nagligad nga tuig. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:30 na sa aga. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:30 sa aga. Ang preparation mabiyan sa naginapit na tigkalalat. Balo na ito ng mga designated areas para sa mga nagabaligya sa bulak, masami nga mabakal sa tiyon sang tigkalalat. Paridulo sa ito ng detalyo sa balita, kuha na ito ng live report ni Janelle Bacray. Radyo Pilipinas report. Jen, good morning. Jake, napagwas ang Executive Order number 108 series of 2025 sa Iloilo City Mayor Raisa Treñas yung nag-designar sa pila ka mga areas nga butangan o kung pahamtangan sa mga bulak na ginabaligya. Ini may kangtanan sa nagahilapit na ito ng pagsaulog sa undas o kung piyesta minatay. Sa distrito sa Arevalo, ang pahamtangan sa mga flower vendors sa mo ang Yulo Drive sa tabok sang San Jose,
Barangay Hall, porsyon sang Osmeña Street. Malapit ini sa plaza sa distrito sang Molo, ang MH del Pilar Street halin sa BDO tubtob sa Lacson Street. Sa Mandurriao naman ang Oñate Street sa tabok sang Civil Service Commission 6 Regional Office sa Higadman inisang Plaza Mandurriao. Sa city proper ang Isnard Street padulong sa corner Aldiger, ang dalan halin sa daan nga Socorro Drugstore, padulong diri sa may area sang F&C sa may Isnard Street. Billion Street halin sa BPI pakadto sa corner Valeria. Sa distrito naman sang Haro ang Rizal Street sa kilid sang Haro Plaza halin Argilies, pakadto sa may Lidi Supermart. Dira ang designated area para sa baligyaan sang mga bulak. Suno sa city government, dapat nga kumplituhon sa mga flower vendors ang ilang mga requirements, permits, kaangay sang pagkuha sang barangay clearance, community tax certificate, valid ID, special permit nagikan sa Special Services Division, kagang kopya sang EO, subong man ang compliance sa anti-smoking signages naton sa ICAST. So, pasugtan ang baligyan na isang bulak, alas 12 sa tungang gabi, masugot ini, Oktubre 30, tugtog alas 11:59 sa maabot nga Nobyembre 2. Botsingon, 3 ka adlaw ang ining permit no nga ihatag santo sa EO naging papanaog ni Mayor Raisa Triñas. Actually, subong aga alas 9, may sinapol ang mga vendors kaupod sa pinanaton ka mga department heads nga in charge no sa compliance ng ila sini nga mga requirements para sa sunod ini nga semana, Jay. Yun, so kapay tutukan gid ini sa nga kapulisan man ang trapiko sa sining mga lugar kay masami may pagpugok gid sa mga salakyan sa pion nga nagahilapit na ang tigalalag sa mga paliligyan sa bulak. Amo ni madulo naton nga balita, may kampanan sa nagrepeat nga pagsaulog sang undas para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Publiko. Radyo Pilipinas. Dahil abot mabiyan mga designated area sa pagbaligaan ng isang bulak, hindulong sa ato ni General Baclay, gikan naman sa Iloilo City Government. Alas 9:34 na sa atin. Gawin siya po mabiyan ang pagpalayag sa mensahe Secretary Popo Lutilla sa Department of Environment and Natural Resources na tipikom sa Department of Energy. Kintalo sa naman ni Ilongga Secretary Sharon Garin. Alas 9:34 sa aga. May good news mga biyan sa bahay naman isang PCCI Iloilo. Hall of Famer ang Philippine Chamber of Commerce and Industry kung PCCI Iloilo Chapter Incorporated. Tapos kung binigyan bilang most sustaining local chamber of the Philippines. Sunod sa 3 katuig. Kuha sa nasambit na organisasyon ang 2023, 2024, and 2025 Most Outstanding Local Chamber of the Philippines. Ang nasambit na paduhog mga brand ng baton, President Engineer Fulbert Wu, Chairman Felix Chu, Vice President Lloyd Doho, liwat nga 51st Philippine Business Conference and Expo sa SMX Convention Center, Pasay City. Sa ibang panaton nga balita, update naman gikan sa BTI Western Visayas. Nagdaog mga abyan
sa giliwat nga Manila Fame 2025 ang mga ginasuportahan nga mga MSMEs sa BTI Region 6. Ito na din mga biyan ang Hacienda Crafts Bags Bubble Katha Awards. Hining homegrown enterprise nagdala sa regional pride sa national stage. Ang Hacienda Crafts and Company gikan sa Negros Occidental. Naginapragyahan ni Cristina Marie Ina Gaston, multi-awarded designer baton sa duha ka Katwa Awards for Best Eco Design kag Best Product Design. Pagyan oras sa Radyo Pilipinas sa 9:37 sa aga sa sining oras mamatian naton anay ang mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. The Excellencies of the Diplomatic Corps, the Chamber of Mines of the Philippines Chairman and President Attorney Mike Toledo, the delegates of the Mining Philippines 2025 International Conference and Exhibition, my fellow workers in government, distinguished guests, a good day to you all. Mining has long been a great part of our nation's story. From the gold veins of Baguio to the copper deposits of Cebu to the nickel belts in Mindanao. These resources have provided livelihoods and shaped communities throughout the years. But today, mining goes beyond just extraction. Minerals are vital to electric vehicles, batteries, new technologies that promote clean energy. To be given this much potential is both a blessing and a responsibility. We are offered the chance to empower the global green transition and to ensure that this progress uplifts every Filipino, especially those who live closest to the mines themselves. This Mining Philippines 2025 International Conference and exhibition comes at a very important point in time. Here, we ask the vital questions. How can the Philippines become a reliable source of critical minerals for a greener future? How can mining fuel regional industrialization and create decent, lasting jobs? And how can we open doors to responsible investment without compromising our planet or our people? Your conversations here will define the path forward, a path where economic strength and social responsibility move together. To the Chamber of Mines of the Philippines, your efforts to unite industry leaders, partners, and stakeholders have kept our mining sector active and accountable. Your adoption of the Towards Sustainable Mining Program, a global benchmark for environmental, social, and governance standards, proves that responsible mining is achievable. The Philippines stands proud as the first in Asia to implement this program, joining countries like Canada and Australia upholding ethical practice. Through your engagement in the Extractive Industries Transparency Initiative, you have helped ensure that mining revenues are managed wisely and used for the good of the people. This is the kind of partnership that turns resource generation into human progress. For all this and more, thank you. This administration shares a common vision of responsible, inclusive, and climate-resilient mining in the country. Every operation must be consistent with our environmental commitments, including the Paris Agreement, the Philippine Energy Plan. We must power the future without endangering the earth that sustains us. Irresponsible mining has no place in our nation. We will strictly enforce the laws against practices that destroy forests, that poison rivers, that endanger lives. Mining should build communities, not burden them. Regarding the revenues from mining, it must bring tangible benefits to the people. The wealth from our soil should translate into schools for our children, hospitals for families, and roads that link people with opportunities. Most importantly, we are strengthening transparency and accountability of the sector. The Filipino people deserve to know how the resources are being managed,
for these are their treasures as much as they are the nation's. Sustainability, after all, is measured by how many lives we uplift and how faithfully we guard the blessings of our land for the generations to come. To realize this vision, the government has adopted key reforms. The Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Act creates a fair, transparent, and consistent taxation framework for the sector. It strengthens public trust and investor confidence. On the other hand, the Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting Systems Act ensures that we measure our natural wealth. By accounting for our forests, minerals, ecosystems, we prevent unchecked exploitation and ensure sustainable development. We also ask all mining operators to align their social development and management programs with national and global development frameworks, ensuring that they contribute to the United Nations Sustainable Development Goals. And to attract quality investments, we are simplifying the procedures in the processing of mining applications. There is still much to be done. And to fully attain the aspirations of this sector, we must continue to attract investors who share our values, those who respect our laws, those who respect our people, and those that respect our environment. As we continue to explore this field, may our operations remain underpinned by science, guided by sustainable goals, and anchored on shared interests. Ladies and gentlemen, the story of mining in our country is a story of our people, of how we optimize what we have to create a better future for everyone. So together, let us shape a mining industry that is a source of pride, a pillar of progress, and a model of sustainability. Thank you very much. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. There we have it, mga biyan. At yung minsan ni President Lieutenant R. Marcos Jr. Alas 9:43 sa aga. Sa atong pagparay mga biyan sa nanging balita na to tungkol sa ining Kata Award gigikan sa Negros Occidental. Isa sa mga ginasuportahan mga biyan sa Department of Trade and Industry o kung DTI Western Visayas. Ang nasambit iyang kumpanya mga biyan, ang Hacienda Crops and Company, owned by Cristina Marie Inagaston, nagbatong siyang Kata Awards for Best Eco Design and Best Product Design para sa home decor category for its Celestina mats crafted from coconut grass. Yan gina-disenyo ni Milo Navar, handmade by artisans from Barangay Celestino Villasin sa Cadiz City. Ang nag-exemplifies ang sustainable innovation rooted in local communities. Pero ang Kata Award ang nagapanungog sa mga exceptional Filipino design kag manufacturing excellence. Ang mga tagdaog sini ang automatically nag-qualify man for the Good Design Award Philippines. Nagabukas naman sa prestiyosong G-Mark Japan's recognition. Bilang suporta, ang DTI Region 6 naghatag sa end-to-end assistance to participating MSMEs. Ibdari mga biyan ng product development, visual merchandising, logistics coordination, and export readiness training. Ang Design Center of the Philippines ay nasuportahan sa Iloilo Province, pinagi sa visual merchandising, while ang Aklan de la Cruz House of Piña was featured in design cleaning and showcasing lamps at the Design Center sa Philippine booth. Halin naman sa Aklan ang Alima Home Decor and de la Cruz House of Piña ang nagpakita mga biyan sa ila sining signature decorative nito products at abaka macrame pieces. Negros Occidental nagpasundayag sa ila sining powerhouse lineup
Skip ang Arete Jean Jacket, Santa Crafts and Company, Lakat, Irie and PRB Trading, each known for their elegant and sustainable craftsmanship. Ang Iloilo Province and Iloilo City presented a strong contingent of artisans kag mga kooperatiba. Kipring Indagan Primary Multipurpose Cooperative, Iloilo Rivers Association, Youthful Association, kemudian Bamboo Producers Association, Efrins Bamboo Products Manufacturing, Panology Furniture Manufacturing, Banwa Pens, Balay Ilonggo by One Iloilo Incorporated, Modern Ilongga, Campirong Collection, Iloilo Capi Shell Flowers and Antiques, Oral Shells and Crafts, Waikong Native Products, Iloilo Dilagyang Foundation Incorporated, kag Fiesta Philippines. Aktibo nga partisipasyon sa isining mga LGUs, giniwat nga fame, napakita man sa strong collaboration sa DTI sa pagduso sa mga negosyo, occupy special areas in the trade hall and artisans hall. Ang ini nga mga exhibitors Fabian ang naumad man sa Panublion 2025. Ang ginakabig na flagship trade fair sa aton nga rehiyon, celebrating Western Visayas heritage of sustainable craftsmanship and innovation. Diyan natalang hiwaton sa abot niya Nobyembre 5 tugtog 9 sa SM City, Iloilo. Yung abahing bayan ni DTI Regional Director Maria Dinda Tamayo, who personally visited the event to support the participating MSMEs. So sa iya ang SMEs nga nagatambong sa FAME 2025 have come a long way in showcasing artisanship through various innovative products displayed at the center stage of the show. Ang ining mga produkto gikan sa rehiyon have not only kept up but have transcended expectations, transformed ordinary and mundane materials into artistic and functional pieces that add value as well. Ang Manila FAME 2025 ang kin-organize mga Biyansang Center for International Trade Exposition Editions o kunang saitan sila sa Department of Trade and Industry kung DTI na nagabida sa mga nangituhay ng mga produkto, connecting local artisans with international buyers and global design communities. Alas 9:49 na sa aga. Sa ibang panahon nga balita mabiyan sa Balita Nasional. Balita Nasional. Nagaparawagan si ACT Teachers Representative Antonio Tino na imbisigaraan ang GSIS matapos ba buyagyan ang ginapahayag 8.8 billion pesos kapag kapyerde sila ang questionable investment sa dalong sa pagpamuno ni GSIS President Jose Arnolfo Viloso. Kasi hindi dapat nga sugtan na masugal ang ginakabudayan nga kontribusyon sa mga maestra, mga nurse, iban pa ng mga empleyado sa gobyerno tungkol sa kapabayaan, kagkulungan sa transparensiya.
mention naman niya nga mismo mga membro sa GSIS Board bakit ang mga nagapamuno sa legal risk and audit committees ang nagaprogyan sa panaog ni Veloso. Nga pamatuod sunod sa iya sa mabugat na problema. At sa mga gintungod yung transaksyon, ang 3.67 billion pesos na investment sa Mondo Nickel Asia from Berry kag DigiPlus. At sunod sa iya nagalikaw sa board review hanggang 1.2 billion peso investment sa online gambling firm. Bugang pa niya ang 1.45 billion pesos na alternative deal resulta naman sa suspensyon ni Veloso sa ombudsman. Tinatagan man punto ni Tinio nga halos 1 milyon ka manunudo. Posible mapektuhan ang ila sining epektuhan siyang sala na pagduhala sa pondo sa GSIS. Sa isa ka resolusyon ng ginbagawa sa kongresista, araw pa na sabat ang mga responsable in pasiguro sini ang proteksyon sa pension funds may empleyado sa gobyerno. Wala na yung sapat sa Armed Forces of the Philippines ang mga tirada ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte tuhon sa panindugan sa Pilipinas sa topiko sa West Philippine Sea. Sa press conference sa Campo Aguinaldo, ibabutan ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad. Sa iya nag-ubra naman ang pagpakig-trabaho sa Pilipinas sa China sa aspeto sa pang-ekonomiya. Pero naina nga istorya kung butang na sa alang-alang ang national interest. Partikular na sa mga agresibo at madrahas nga mga tikang sa China sa nasambit nga kadagatan. Muna darigin pabutyag sa acting mayor na si Baste Duterte, mas piliin niya ang economic cooperation sa China kaysa tapatan sa military practices ang tuhoy sa marorya sa mga produkto ginagamit sa atong sining kaliputan ang naghalin sa China. Pero nagpanindugan sa Trinidad na dapat igiit ng Pilipinas kung ano ang para sa mga Pilipino para rin sa mga susunod na henerasyon. Alas 9:54 sa agi. Pagkita sa oras na nabilin sa ato sa mga pagpalagan, natagin naman ko ito ba itong edisyon sa mga daw sa Merkules, Oktubre 22, 2025. Sangalan sa akong mga katuwang technical Mr. Bermora Ventura sa studio, dahil Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo na ginalaga, JP Herbas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.